sa ating yung charging coil yan, 1.4, okay na okay. Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Alright mga kabisik, so meron tayo dito Honda TMX 155. So itong motor na ito ay hindi na okay ang kanyang battery. So itong battery na ito ay hindi na na-maintain ng regulator natin. So bago natin alisin at palitan ng bago, check muna natin yung kanyang karga, no? Yung kanyang laman sa ating multimeter tester. So ayan, so meron siyang 9.7 volts. So pag ganyan na mga kabisik, pag ginagamit natin ang ating motor, tapos ganun yung kanyang laman, talagang makita mo na hindi na-maintain ng ating regulator yung ating battery. Or pwede din mga kabisik, na yung battery natin ay talagang sira na, okay, sa katagalan. Kasi hindi naman talaga tumatagal ang battery ng mga 10 years, no? At yan, pinandar natin para check natin yung charging niya muna. Para makita natin mga kabisik kung nag-charge ba yung battery natin at normal ba yung ating regulator. Ayan. So sa ating multimeter tester, ay maabutan din naman siya ng 13 volts. Ayan. Okay, so 14. So yan, parang okay, no? Yung kanyang regulator, pero kailangan make sure pa rin mga kabisik, pag natapos nating palitan itong ating battery, ay i-check din natin ulit yung charging niya. Okay, so ayan, so palitan natin itong battery natin para makita natin talaga yung pinoproduce ng ating rectifier regulator kung okay ba siya or hindi na. Okay, ayan, so palitan natin para makita natin. So mga ganito kasi mga kabisik na battery na na-stuck na sa ating motor, na hindi naman na siya talaga functional yung battery natin, ay talagang nakakargahan naman siya ng regulator, pero hindi talaga gagana yung ating horn, yung ating push start kung meron man. Pero dito sa TMX hindi na pwede kasi wala namang starter to, no? Yan. So hindi na gagana yung mga ano ba yun, yung mga nilagay natin mga accessories, dahil nga is kulang naman na 12 volts, no? 9 point something lang. So kulang talagang 12 volts yung ating battery, kaya hindi talaga masupplyan yung mga accessories wire ng maayos. Okay, so kaya dapat pag nabalit tayo ng battery na bago, kailangan i-check din natin, make sure natin na yung ating regulator ay okay. So ayan, so makita nyo sa ating video is napalitan ko na yung ating battery ng bago. So bago na yan, check natin yung laman niya. Yan, 12.7 volts. So good na good, syempre, bago. Okay, para hindi masira yung bago nating battery, dapat i-check ulit natin yung ating charging. Kasi baka naman yung ating regulator ay sira na, mahirap na, no? Sisirain din niya yung bago nating battery. Kasi mga kabisik, napansin naman natin kanina na yung charging ng ating motor nung hindi pa tayo nagpalit ng battery ay okay naman, di ba? Umabot siya ng 13 volts, 14 volts, okay naman yun, normal, no? Pero pag nagpalit tayo ng battery na bago, doon natin malalaman talaga kung yung ating charger ba ay good talaga. Okay? Kung ito ba ay nagalabas lang ng 14 volts at hindi siya mag-exceed ng 15 volts, okay? So ayan. Okay, so start natin para makita natin kung ito ba ay okay pa itong ating regulator. Ayan. Start natin. Ayan, so binors over lang natin ito mga kabisik, no? Ayan. So tusok natin ang ating probe natin, test probe, at i-accelerate natin yung motor. Ayan, so yun, you know, okay, diba nag-15 volts siya. Yan, yung nasabi ko, no, 15 volts pataas. Sabi ng mga iba kasi pag bago daw yung battery mo, okay, may possibility na talagang mag-exceed siya ng 15 volts yung ating charging. Pero sa akin, hindi ako naniwala ng ganun mga kabisik, kasi pag maayos talagang regulator mo, pag bago yung battery mo, ay talagang hindi yan mag-exceed ng 15 volts, dapat 14 point something lang yan, no? So syempre mga kabisik, huwag natin kalimutan na i-check din yung ating charging at live coil natin sa kanyang stator. Okay? So alisin natin yung socket na yan at i-test natin yung charging at saka live coil kung ito ba ay okay, no? Hindi ba sunog or hindi ba siya pasira na, no? Charging coil at saka live coil from the stator. So meron siyang 1.3, good. Sa ating yung charging coil yan, 1.4, okay na okay. So walang problema. So ang ating check na muli yung charging natin, nagpalit na tayo ng bagong, hindi pala siya bago yan. Pina mo natin yung yan regulator ng ating Honda dyan na ginagawa. Overhaul natin yan. So ito yung kanyang dating regulator. Pinabit mo natin dyan kasi ito yung dati niya dito. Hindi niya ma-hold yung AC volts to DC. Kaya ito, start natin yung motor at tingnan niyo yung ating output. Okay na siya, hindi na siya lumalagpas ng 15 volts. Okay, ayan. Okay. Tingnan natin.
So yun lang mga kabisig, nakita naman natin na okay na yung kanyang charging. 14.6 volts na lang siya at hindi na overcharge na, hindi na naging 15 volts. Kaya okay na yung ating motor. So thanks for watching and God bless everyone.